you did to the least of my brethren, you did it unto me. The Children of Light Catholic Charismatic Community performs evangelization or soul winning for the Lord Jesus Christ to the less fortunate sectors of the Philippine society, the homeless people of Metro Manila, the sick, the prisoners behind bars, the destitute. We are your children, the children of light. You called us by name to make us one, to make us yours. The Premier Insurance and Surety Corporation, the insurance company that offers Premier Insurance, like the hand that protects. Located at 702 Federal Tower Center, Dasmariñas Street, Binondo, Manila. With branches nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Matatagpuan ng Diyos? Siya ba ay nasa simbahan lamang? At paano natin siya makikilala sa gitna ng matinding kahirapan? Magandang umaga po. Ako po, Sister Des Caredo. At ako naman po si Sister Laura Caredo Abad. Kami po ay taga Children of Light Catholic Community. Isa po itong samahan ng mga laiko dito sa Maynila na ang layunin ay makatulong sa mga mahihirap. Mahal po tayo ng Diyos. Yan ang mabuting balitang ihatid natin sa kanila. At sa umagang ito, makikilala natin si Delphine na maaaring magdulot sa atin ng inspirasyon na magsumikap at magpursigi bagamat mahirap ang buhay. Dikit-dikit na bahay. Mga standby. Malnourished children. Sunog. Baha. Gutom. Para sa mga tao sa Baseco, ano nga ba ang bago? Ito ang buhay, paikot-ikot na kahirapan, parang kumunoy na wala silang kawala. Wala po kami kuryente, wala patilim. Kaya po niyan, wala. Ngayon pong gabi, matutulog po kami, wala naman po kaming ilaw. Walang hanap buhay. Tungkol sa mga droga rito, nakalat. Last week nga lang, may nabalitaan kaming na chop-chop. Ako lang ang unang hanap buhay. Tubig namin, napakahina. Hindi mo namin alam kung hanggang kailan lang po kami rito. At kami gigibain dito. Ganun pa man, malupit man ang hagupit ng kapalaran, nariyang nagagawa pa nilang mangarap, gaya ni Delphine. Mapagtapos ko man lang sana ang mga bata sa pag-aral. Umangat man lang sana sila. Di gaya namin. Noon, gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho. Kaya lang, mahirap lang kami. Kaya second year high school lang ako. Tapos tumulong ako sa karinderya ng tiyahin ko. Tapos doon nakilala ko si Boy. Hanggat nakapag-asawa na rin ako. Sana naman ang mga anak namin mas swertehin sa buhay nila. Ano nga bang landas ang maaaring maghatid kina Delphine sa isang matiwasay na buhay? Alam niyo, lagi akong aburido nun. May mga pagkakataon nga, halos wala akong maisain.
Tapos, yung mga baon pa ng mga bata, pagpasok sa eskwela, mga pamasahe, mga gamit nila. Ang dami-dami pang mga binibili sa school. Ang dami pang mga kailangan bilhin. 4 pa silang nag-aaral. Hirap ng buhay. Siyempre, kayod talaga. Nagugwardya ako sa araw. Namamasada ako ng tricycle sa gabi. Si Flora din, nagsasadline. Pero, kulang pa rin. Kadalasan, dahil sa patong-patong ang ating mga problema, di natin namamalayan ang kamay ng Diyos. Isang araw, may nabot na envelope ang dati kong manager sa dati kong pinapasukan. Akala ko, matatanggal na ako sa trabaho. Kasi may bali-balita sa mga kasama ko. Kasi narinig ko magbabawas ang kumpanya. Kaya hindi ko agad binasa. Nung hapon na lang, nang pauwi na ako, binasa ko. Yun pala, imbitasyon para mag-attend ako ng Life and Spirit Seminar o kaya yung tinatawag nilang LSS. Siyempre, dahil yung manager namin ang nag-imbita, nahiya naman akong di pumunta. Nagustuhan ko yung LSS. At nang matapos ko yun, niyaya ko naman ang 2 kong anak. Pinakahuli nga yung asawa kong nag-attend. Naging active kaming pamilya sa Children of Light Community. Nagkaroon kami ng bagong pananaw. Bagamat ganoon pa rin ang sitwasyon namin, alam naming hindi kami pababayaan ng Diyos. Di rin talaga natin malalaman kung paano tayo gagamiting instrumento ng Diyos. Ang manager ni Delphine, nagmagandang loob at ito'y pala'y magiging daan tungo sa isang bagong yugto sa buhay ni Delphine. Oo nga, kung ang bawat isa pala sa atin ay magmagandang loob kahit sa isang tao lamang araw-araw, sa halip na tayo magsiraan, siguro malaking himala ng Diyos ang mangyayari dito sa ating bayan. Tatlong bis na po nagkaroon ng sunog doon. Sa pangatlo na po, yun na muntik na nadama yung bahay ko. Paglipat ko sa pamilya ko, pagbalik ko, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil nakita kong bahay ko nakatayo pa. At nandoon din ang bumbero nakatutok doon sa bahay na nasusunog na isang pagitan na lang nalilipat ang apoy sa amin. Nako, salamat naman sa bumberong iyon na naging tapat sa kanyang tungkulin. Di niya alam, naging instrumento siya ng Diyos para kay Delphine. Gaya ng isang butihing ama, hangad ni Delphine mabigyan ng konting ginhawa ang kanyang pamilya. Pero, paano kaya? Mga 100 families kami roon sa area namin. Tapos, sa buong Baseco, libo-libo kami. Paano naman ang relasyon niyo sa mga kapitbahay mo? Ang relasyon namin sa kapitbahay ko, Sister Liz, mabuti naman. Kaya lang, nagkaroon lang kami ng problema, lalo sa gabi. Kasi kapag halimbawa, nag-aaral yung mga bata, mayroong assignment, tapos nag-aaway yung kapitbahay namin kasi mayroong kaming kapitbahay na adik-adik, nagbabasag sila, naistorbo sila. At na anong pagtulog, nahirapan sila pagpasok sa umaga dahil paantok-antok pa sila. Ganun man ang naging sitwasyon nila Delphine, dito naging hadlang sa kanila na magmagandang loob rin sa kanilang mga kapitbahay. Ito ang tinatawag naming Christ on the Block, kung saan dinadala namin ang imahin ng mahal na birhen sa bahay-bahay. At doon, kami ay nagdarasal at nagbabasa ng Biblia. Sina Delphine ang nagpursigi na mag-organize ng Christ on the Block sa kanilang area sa Baseco. Kasi, marami kasi sa mga Katoliko na hindi nagbabasa ng Biblia. Isa naranasan ko, ang salita ng Diyos, nagbibigay ng liwanag sa ating kaisipan. Ibig rin naming ibahagi sa iba ang karanasan naming mag-anak. Yung bang may kapayapaan kahit na may problema. Ngayon ko lang na-realize kung kakalimutan pala ang sarili at isipin na lang kung paano makatulong sa iba, mayroon din palang himalang gagawin ang Diyos sa iyong buhay.
Gaya nitong paglipat namin dito sa mas komportabling tirahan, hindi ko talaga ma-imagine paano mangyari yun. Oo nga, minsang napunta noon sa Baseco si Sister Laura dahil sa Christ on the Block. Kaya kinausap niya si Sister Des at pinag-isipan nila kung paano kami matutulungan na maihanap ng mas komportabling lugar. Alam mo kasi, nung sinabi nila Papa yung balita, nalilipat na kami sa bagong lugar. Hindi ako makapaniwala. Paano mangyayari yun? Gustong gusto ko po rito sa aming bagong tirahan. Kasi po tahimik, ang sarap ng tulog ko sa gabi. Ibang magmahal ang Diyos, ano Robert? Dahil sa pagnanais na makatulong sa pamamagitan ng Christ on the Block, iyon pala ang naging daan tungo sa matagal na nilang pangarap. Dapat talaga, di tayo nasisiraan ng loob. Kahit na masunugan tayo, magbaha sa atin, o iba pang mga problema, di kita iiwan. Iyan ang pangako ng Diyos sa atin. Iba nga lang kumilos ang Panginoon. Sabi nga sa banal na kasulatan, "My ways are not your ways." Iba ang kanyang pamamaraan. Minsan nga lang, hindi natin mauunawaan. Kaya dapat, kapit na lang tayo sa kung ano ang totoo. Na mahal niya tayo at may plano siya sa ating buhay. Totoo naman yon, di ba? Yung bangkong pinagdyutihan ko, binili ng ibang bangko. Kaya ang iba sa amin, na-retrench. Naisipan kong mamasada ng tricycle. Pero di nagtagal ito. Dahil di kami nagkasundo ng operator ko. Tapos, naopiran ako ng trabaho sa tulong na rin ng community. Okay naman ang sahod. Nung una, insecure ako. Dahil wala naman akong alam. Gwardiya lang naman ako. Pero in-encourage ako ni na Sister Des. Tapos, na-promote pa ako. Nakita ko na mayroon din pala akong ibang kakayahan na di ko pa nadiskubrihan. Nung nag-graduate na po ako ng high school, nag-aalala na ako na baka di na ako makapag-college. Siyempre, mahal na po sa college. Baka di na po makayanan ng mga magulang ko. Yan nga ang iniisip ko noon. Ayaw kong mahinto sa pag-aaral si Lea. Sayang ang anak ko, matalino pa naman siya. Nakita ko na naman kung paano ang Diyos gumalaw sa amin. Tinulungan niya kami makakuha ng scholarship si Lea. Hindi lang si Lea, pati ng junior ko at si Jimson. Abot langit talaga ang pasasalamat ko sa Diyos na mag-qualify ako sa scholarship. Kaya nagsumikap po talaga ako sa pag-aaral. Nag-graduate po ako last year. Management po ang kinuha ko. Si June, magtatapos na rin, may awa ang Diyos. Marketing po ang course ako. May scholarship din po akong nakuha. Ako naman po ay nasa seminary na pinatatakbo ng mga pare ng Sons of Divine Providence Congregation. Gusto ko po kasing magpare. Nako, yung pangatlo kong anak, si Jimson, yan ang iniyak-iyakan ko. Kasi hindi ko matanggap na papasok sa pagkapare. Kinausap ko talaga siya kung bakit. Sabi niya, gusto niyang mag-serve sa mahihirap dahil galing din daw siya sa hirap. Sa ngayon po, hindi ko po alam kung ito po talaga yung gusto niya para sa akin. Pero ang point ko lang po is gusto ko pong hanapin yung sarili ko kung ito po talaga yung gusto niya para sa akin. Dahil alam ko po hindi niya naman po ako pababayaan. Simple lang talaga ang buhay namin. Pero pakiramdam ko, mayaman kami sa biyaya ng Diyos. Siyempre, yung mga anak namin, sila talaga yung pinakamalaking biyaya ng Diyos sa amin. Kahit mahirap ang buhay, nakikita ko na hindi kami pinababayaan ng Diyos. Ginagamit rin niya ang kinabibilangan naming community para magkaroon ng suporta sa aming buhay Kristiyano. Saan nga ba matatagpuan ang Diyos? Para kay Delphine, nasilayan niya ang presensya ng Diyos sa mga taong nagbagandang loob sa Kanya. Sa oras ng pangangailangan, ito
Ito ang naging daan sa kanya tungo sa tunay na katedral na kinalalagyan ng Diyos, ang kanyang puso. Tulong-tulong, suportahan, kahit anong problema, nalalampasan. Kung tayo ay nagtutulungan, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito ang kabilin-bilinan sa atin ni Jesus. Sa pag-aalay natin ng ating panahon, ng ating mga kakayahan para sa iba, kahit sa kunting pagtingin para sa mga hikahos, ang mabuting balita ay nagkakaroon ng saysay, nakapagbibigay ng pag-asa at liwanag. Kasi po wala po kami malilipatan hanggang sa napunta po kami rito sa playa, sa kaduluduluhan. May isang daan mga bahay. Sunod naman, mayroon naman sunod nga. Yung itong araw na to, kaya lang, hindi lang dumating mga demolition siguro, maulan. Naantay lang naman baka bukas mayroon naman darating. Mahirap kami. Kailangan mayroon malilipatan. Simula po talaga na nag-demolish sila, hindi nakapag-aral yung mga bata. Tapos yung mga batang maliliit, syempre paano mo masisigurado yung kalusugan sa ganitong kalagayan nila dito. Yung mga trabaho din na antala din ng oras ng demolition.